Hello mga boss, this is Niala TV at for today's video mga bossing, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Lenovo V7 Plus Dashcam. So bago ang lahat mga boss, quick unboxing muna tayo. Nagkakahalaga lang pala ito ng 2,600 plus pesos mga boss. Pero may voucher pa yan mga bossing. Sa loob ng box nito mga boss, meron siyang manual na wala naman nagbabasa. Sa loob ng box nito mga boss, ito yung kanyang ibang accessory. Meron na itong reverse camera o rear camera mga boss. Sobrang haba ng wire niya mga boss. Pwede ito sa lahat ng klase ng sakyan. Tapos sa box nito, meron itong car charger o yung tinatawag na cigarette charger para gumana itong ating dashcam. Papakita ko sa inyo mga boss kung paano itago yung mga wirings nito para maging malinis yung ating paggawa. Tapos meron tong kasamang 2 pieces na rubber holder para sa ating dashcam. Sa rear view mirror kasi natin ilalagay itong ating Lenovo V7 Plus na dashcam. May 3 slot tong ating dashcam mga boss, yung kanyang charger, yung sa reverse camera at saka yung lagay ng SD card. Tapos mga boss, itong kulay red na to na nakatakip, ito yung kanyang camera. So yung una natin gagawin dito mga boss, ilalagay muna natin tong ating dashcam sa rear view mirror ng ating Toyota Wigo CVT na 2025 model. Bale, alalayan nyo yung rear view mirror natin mga boss para hindi siya masira or ma-lost thread. Mangangailangan kasi tayo ng konting pwersa mga boss sa pag-install nito ng ating dashcam dito sa ating rear view mirror. Ibubuka kasi natin tong kanyang goma mga boss. Tapos ipapasok natin sa gilid ng ating rear view mirror. Dahil ako lang mag-isa mga boss na nagvi-video dito, hindi ko na napakita sa inyo yung paglagay ko. Pero mga boss, saglit lang naman yan. Wala man isang minuto mga boss, nalagay ko na. So ganyan yung magiging itsura niya. Tapos tignan nyo dito sa likod. Bale, nakapatong lang siya sa ating rear view mirror. After nyan mga boss, kukunin na natin tong kanyang charger. At ito yung susunod nating ilalagay o reinstall. Huwag kayong mag-alala mga boss, basic na basic lang install to. Bale, yuyuko muna natin tong dashcam para malagay natin yung charger. Kapag nalagay nyo na mga boss, sunod na natin tong wiring, itatago na natin to. Medyo mahaba yung kanyang wire mga boss. Pero mamaya mga boss, papakita ko sa inyo yung diskarte para hindi siya lumitaw. Bale yung wire mga boss, dyan natin papadaanin hanggang doon sa ilalim ng compartment dito sa bandang passenger seat. Hanggang sa mapunta yung charger, hanggang dito sa power supply kung saan tayo nag-charge ng cellphone. Dyan kasi manggagaling yung power ng ating dashcam mga boss para gumana siya. Ito yung diskarte ko sa wire mga boss para hindi siya lumaylay. So yung ating stock na dashcam, kung makita nyo sa video, may hinila lang ako. Tapos tinulak ko lang siya pabalik para maipit itong wire ng ating bagong dashcam. Tapos ayan, papagapangin lang natin yung ating wire hanggang dyan sa gilid. Tapos gagamit lang tayo ng gantong tool. Pero kung mayroon kayong auto trim removal tool mga boss, mas okay yon. Tapos ayun yung kanyang itsura mga boss. Bale ito mga boss, tatanggalin lang natin yung rubber na to para ipalaman sa loob yung wire na galing dito sa ating dashcam. Huwag kayong mag-alala mga boss, wala namang pandikit yan at di yan masasira. Basta ibalik nyo lang mamaya ng tama para hindi siya lumaylay at hindi mapasukan ng tubig ang yung sakyan kahit na maulan. Bale yan mga boss, no, ipapasok na yung wire paloob. Tapos pagagapangin pa natin yung wire hanggang sa baba. Hanggang sa mapasok nga natin, papunta dito sa ating compartment. Kung mapapansin nyo mga boss, meron pang wire na nakalabas. Itatago natin yan mamaya mga boss. Tapos ibuka nyo lang yung part na yan para mapasok natin yung car charger papunta dito sa compartment. Hanggang sa ma-charge natin dito sa ating power supply. So ayan mga boss, wala nang wire na nakalitaw. Nalusot ko na rin yung car charger dito sa compartment ng ating sakyan. Tapos i-line mo lang yan mga boss para matago na yung wire na nakalaylay dyan. So ayun mga boss, ganun lang kadali yung pag-install dito sa car charger ng ating dashcam. So ngayon mga boss, mag-charge na natin tong ating dashcam dito sa power supply ng ating sakyan. Bale, papakita ko sa inyo mga boss kung anong ginawa ko sa wire. Bale, sa bandang baba ng compartment ko siya pinadaan para hindi siya maipit. At pagkatapos yung sobrang wire, pinalupot ko lang at tinali para hindi siya nakakalat. So ayan mga boss, no, madali lang install itong dashcam car charger natin. So ito mga boss, papakita ko ulit sa inyo na malinis yung ating pagkakagawa. Ayan, bale dyan dumaan yung wire, hindi na nakikita mga boss. Malinis na malinis at walang nakalaylay. Bale, next step natin mga boss, ilalagay na natin tong micro SD card sa ating dashcam. Para matest ko rin siya mga boss kung gumagana na siya talaga. Basta pinagana na natin yung ating sakyan mga boss, automatic mag-on na rin yung ating dashcam basta nakasaksak siya dun sa power supply. Ang kinaganda nito mga boss, pwede mo pa rin magamit to as rear view mirror. Kung mapapansin nyo mga boss, kulay pula siya. Meron pa kasi yung sticker sa likod na di natin natanggal. Naka 1080p resolution na yan mga boss, kaya malinaw na malinaw.
Tapos ayan, nakita nyo, no? Recording na siya. Ang kinaganda pa sa dashcam na to, mga boss, meron siyang auto lock. Yun yung kapag puno na yung kanyang SD card, mag-auto delete siya ng mga previous na mga na video niya. So ganyan pa rin kalinaw yung kanyang rear view mirror, mga boss. May button lang siya sa baba kung gusto nyo siyang i-on ulit. Ito na yung exciting part, mga boss, yung kanyang reverse camera or rear camera. Bale, hindi ko na pagaganahin yung kanyang reverse camera, mga boss, kasi meron na tayong 360 camera. So dito, sa gawing baba na yan, dyan ko lang ito ilalagay. Wide naman yung kuha nito, mga boss, kaya kitang-kita pa rin yung nasa likuran mo. At dito nga, mga boss, nagdadalawang isip ako kung sa likod ko pa siya lalagay o kaya dito na lang sa harapan. Tignan nyo naman yung linaw niya, mga boss. Ang astig. Napakalinaw niya talaga. Bale, yung aux nito, mga boss, isasaksak lang natin dito sa ating dashcam. Tapos, iipit lang natin ulit yung kanyang wire, kagaya nung kanina. At pagkatapos, mga boss, ayan, pagagapangin lang ulit natin itong wire hanggang mapunta siya dun sa gawing likod. Madali lang yan, mga boss, at gagawin lang natin ulit yung pagbaklas ng rubber hanggang sa mapunta siya dun sa gawing likod. Huwag nyong kalimutan ibalik ng maayos itong rubber, mga boss, para hindi mapasukan ng tubig ang inyong sakyan. Maglalak naman yan, mga boss, kapag pinukpok nyo ng kamay. Bale, sa pag-install nito, mga boss, wala na tong wiring kasi nga hindi ko nalalagay yung features niya na kapag nag-reverse ka, mag-activate yung rear view camera. Bale, sa pag-install nga nito, mga boss, nag-DIY lang talaga ako at nagbase lang ng kaunti sa YouTube. Mas malaking tipid kasi, mga boss, kapag kayo na lang yung gagawa. So ayan, mga boss, napagapang na natin yung wire hanggang dito sa likuran. Tignan nyo naman, basic tools lang yung mga ginamit ko dito. Bale, wala pang tutorial, mga boss, para sa ating Wigo G JE 2024-2025 model, kaya gumawa na ako ng video. Dito, mga boss, angat nyo lang ng konti itong rubber, tapos isuksok nyo lang yung wire. Hindi nyo na kailangan baklasin yung rubber na yan, mga boss, para matago itong wire na to. Ganyan lang kadali, mga boss. Kaya kung gusto mo rin mag-install ng ganitong dashcam sa yung Toyota Wigo 2024-2025 model, mag-check out ka na ng ganitong dashcam dyan sa yellow basket. Bale, kung mapapansin nyo, mga boss, yung wire, pinalabas ko siya dito sa gawing kaliwa. Bale, nag-angat lang ako ng konti sa rubber, mga boss, para malusot ko yung wire palabas, mga boss. At ayan, kung makita nyo, mga boss, pinapasok ko lang yung wire or tinatago ko dito sa ilalim ng rubber hanggang sa mapunta siya sa bandang gitna. Pagkatapos, mga boss, alisin natin tong ating plate light. Bale, may pipindutin ka lang, mga boss, ayan, para mabaklas mo siya palabas. Bale, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga boss, na kulay pulang wire. Ito yung itatap natin sa reverse wire ng ating tail light. Pero tulad nung sinabi ko kanina, mga boss, tatakpan ko na lang yan dahil hindi ko siya itatap sa reverse light ng ating tail lamp. Bale, ganyan yung ginawa ko, mga boss. At pagkatapos, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng alambre at pinasok ko sa plate light hanggang sa lumabas siya dito sa may rubber na nakaangat. At pagkatapos, mga boss, gumamit ako ng flat screw para maangat ko yung kaha para pumasok o lumusot itong dulo ng ating rear camera. Tinip ko yung dulo ng rear camera, mga boss, sa alambre para sumama siya at mahila ako pababa. So ayun, mga boss, ganun yung naging technique ko para mapunta dito yung wire. Bale, nag-DIY lang ako, mga boss, ha. Hindi ako professional. Hindi ko sinasabing tama lahat yung naging diskarte ko. Nasa inyo na lang to, mga boss, kung gagayahin nyo yung pagkakagawa ko dito sa pag-install ng rear camera. Bale, dito, mga boss, pinagdugtong ko na yung rear camera socket at yung dulo ng wire na pinagapang natin. Huwag nyo rin kalimutang i-tape na ganyan, mga boss, para hindi sila magkahiwalay. At pagkatapos, mga boss, yung sobrang wire sa baba, isuksok nyo lang paloob. At pagkatapos, mga boss, ibabalik na natin itong plate light ng ating Toyota Wigo G CVT na 2025 model. Bale, yung next step nyo natin, mga boss, i-screw na natin or i-didikit itong ating rear camera. Bale, yung sa akin, mga boss, gagamit ako ng 2 pirasong screw dito para hindi talaga siya matanggal. Bale, kailangan nyo magbutas dito, mga boss, para ma-screw yung ating rear camera. Pero kung may 3M adhesive kayo, mga boss, mas maganda. So ayan, mga boss, naka-screw na yung ating rear camera. So gumagalaw pa siya. Bale, yung gilid niyan, mga boss, may tornilyo. Pwede nyong higpitan yan kapag gusto nyo siyang i-fix. Ititest na natin siya ngayon, mga boss, kung gaano siya kalinaw. Ayan, mga boss, oh, kitang-kita. Napakalinaw ng kuha niya, both rear and front camera. Touchscreen na rin pala itong ating dashcam, mga boss, ha. Balik tayo dito sa likod, mga boss, meron pang sobrang wire. Ginawa ko, mga boss, ayan, tinip ko siya, tapos pinasok ko na lang sa loob. At ayan, mga boss, yung finished product ng ating pag-install ng dashcam. Kung nagustuhan nyo itong ating video, mga boss, please give this video a like at pakipollow nyo na rin ako. At kung gusto nyo rin mag-DIY, mga boss, huwag kayong matakot. Sundan nyo lang yung guide na ginawa ko. Bale, inuulit ko, mga boss, ha, hindi na void yung warranty ng ating Wigo dahil wala tayong kinat or in-splice na wire. Bale, dito sa ating dashcam, isuswipe mo lang papuntang left para mag-change yung kanyang camera angle. So, meron yung all front, all rear, at merong split screen gaya nyan.
Bale, yung oras niya mga boss, hindi pa siya nakakorek. Bale, open nyo lang itong kanyang settings, makita nyo dyan yung time and date niya. Napakaraming option yan at saka features sa settings mga boss. Kayo nang bahala mag-configure ng inyong dashcam. Ang dahilan ko pala mga boss kung ba't ako nag-install ng ganitong dashcam sa aking Vigo G-CVT na 2025 model, dahil yung pina-install ko na 360 camera mga boss, wala siyang auto loop recording. So itong Lenovo Dashcam V7 Plus mga boss, meron na tong auto loop recording, kaya in case na may mangyari sa daan, mare-record mo ang bawat pangyayari. Kaya kung naghahanap pa rin kayo ng dashcam na malinaw at saka may auto loop recording, ito ng Lenovo V7 Plus ang marerekomenda ko sa inyo mga boss. Kitang-kita nyo naman na madali lang siyang install at napakamura lang yan mga boss. At nga pala mga boss, kung may katanungan pa kayo about sa ating video, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section at sasagutin ko yan agad-agad. So yun lang mga boss, no? Hanggang dito na lang yung ating video para di na humaba. Please follow this page for more content like this. Goodbye!